Matapos ng malagim na revelasyon sa tunay na pagkatao at nakaraan ni Morena Prudo at ang posibilidad na pwedeng sasali si Crollo sa Hailey, ay ngayon na i-review na natin ang Chapter 409 o ang Episode 17 ng ating Dark Continent series. Sa wakas, masasaksihan na natin ang mga sumunod na eksena matapos ang pagdeklara ng isang special martial law sa buong Black Whale at matutunghayan din natin mga kaibigan ang nakakabiglang resulta ng card game ni na Borksen at Morena Prudo. Yan at marami pang iba ang ating masasaksihan sa episode na ito, kaya naman this is Mr. AI Anime at huwag na nating patagalin pa, let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay Negotiation Part 3. Sa pagpapatuloy ng nakaraang eksena, mairinig dito sa speakers sa hideout ng Hailey ang announcement na idineklara na raw ang special martial law at hindi raw ito isang drill. Ang lahat daw ng passengers sa Tier 5 ay dapat sumunod sa orders ng mga military police at sa kanilang mga boss. Ngunit wag daw silang maalarma sapagkat ang problema raw sa upper tiers ay hindi naman daw aapekto dito sa Tier 5 at ngayon din sa Tier 4. Ang pagsasara raw ng mga daanan ay ginawa upang maiwasan ang pagkalat ng problema sa lower tiers at ang mga safety measures ay isinagawa na raw. Ang issue raw na nangyayari ngayon sa upper tiers ay hindi rin daw aapekto sa Tier 4 habang ang lahat naman mga kaibigan ng mga citizens sa Tier 3 ay dapat humarap sa pader. Lumuhod, ilagay ang mga kamay sa pader at mga tili sa ganitong posisyon. Dapat ay hindi raw sila hikilos hanggat hindi pa sila nakakatanggap ng order mula sa Royal Army, sapagkat kung kikilos daw sila ay babarilin sila ng walang pag-aalinlangan. Sa isipan ngayon ni Borksen, wika niya, na isang special martial law na ito. Ang special martial law ay idinedeklara bilang tugon sa isang uri ng national level threat. Dahil sa announcement na yon, ang lahat ng mga Royal Army ay binibigyan na ngayon ng karapatang bumaril o barilin ng kahit sinong makita nilang suspicious na tao kahit walang babala. Ang trabaho raw ngayon ng Royal Army ay alisin o tanggalin ang mga armadong citizen na nagbibigay ng banta. Tinignan naman ngayon ni Borksen si Morena Prudo at sa isipan niya ay kahit si Morena Prudo ay medyo tense din. Hindi raw niya ito masisisi kasi kamakailan lang ay nasa Tier 1 pa siya noon. Kahit siya ay hindi inaasahan ng pangyayaring ito o na mangyayari ang ganitong sitwasyon, pero ngayon mas madidetermine na raw ni Borksen kung nasaan sila ngayon o kung nasaan itong hideout ng Hailey. Ayon sa isipan ni Borksen, hindi naman daw ito ibo-broadcast sa lower tiers ang mga announcement na para sana sa upper tiers. Kaya base sa narinig niyang announcement kanina, alam daw niya na nasa itaas sila ngayon ng Tier 3. Kung magpapatuloy pa raw ang pagbo-broadcast na yun ay mamadidetermine na daw niya talaga kung nasaan sila ngayon. Matapos niya ay pinili naman ni Borksen ang deal card ni Morena na tanong naman ni Morena na, ano yun? Nasugot naman ni Borksen na, ako naman ang pipili sa card mo, di ba? Ang deal card ang napili ko, which is ang card na magbibigay ng authority kay Borksen na ibalik ang kanyang card na nasa graveyard. However, para magawa niya ito ay kailangan niya munang sundin ang maliit na request ni Morena Prudo sa kanya. Matapos niya, nagpatuloy pa ang broadcast na nagsasabing ang lahat ng citizens sa Tier 2 ay kailangang bumalik sa kanilang mga kwarto ngayon din. Dapat ay wala silang hawak na anumang bagay sa kanilang mga kamay, maghintay ng karagdagang instructions, manatili sa naupong posisyon habang kanilang mga kamay ay nasa mesa o kaya ay panatilihing nakataas. Matapos niya, nagsalita naman si Morena Prudo na nagsabing namamangha siya kay Borksen dahil nananatili pa rin ba itong kalmado sa kabila ng sitwasyong ito. Kaya sabi niya okay lang na ipagpatuloy nila ang laro dahil sa tingin niya, ang risk sa kanilang panig ay hindi pa naman mangyayari sa mga oras na ito. Matapos nasabihan ni Morena Prudo ay sa isipan naman ngayon ni Borksen at wika niya na kung nakikinig pa lang daw si Morena Prudo sa kanya kanina, kahit may nangyayaring announcement, ay considering daw sa lakas ng kanyang pagkakasabi na ang deal card ng kanya napili ay dapat na naririnig daw siya kanina ni Morena Prudo. Pero tinanong pa raw siya nito kung ano raw ang kanyang sinabi. May dalawa raw dahilan kung bakit hindi raw siya narinig nito. Una, baka na-distract daw ito sa announcement kanina. Pangalawa, baka nagbabay time lang daw talaga ito para ma-organize ni Morena Prudo ang kanyang thoughts. Naiintindihan naman daw ni Morena Prudo ang emergency ngayon, pero nag-agree pa rin daw ito na ipagpapatuloy nila ang laro. Baka iniisip daw ni Morena Prudo na hindi raw talaga matatagpuan ang hideout na ito o confident daw ito na hindi raw sila mapipigilan o man-neutralize ng mga sundalo, na hindi naman daw big deal talaga sa kanya ang posibleng mangyari ngayon. Ayon kay Borksen, kung magpapatuloy daw ang kanilang laro na walang istorbo, ay hindi raw talaga sila mag-aalitan pa sa magiging resulta nito. Mas magandang araw sana kung ang Royal Army talaga ay makakapasok dito at ma-neutralize ang lahat ng Hailey. Pero kung mangyari man yan,
ay pwede raw siyang matamaan ng ligaw na bala. O kaya ay mag-assume na ang mga sundalo ay isa siya sa mga kasamaan ni Morena at babarilin din daw siya. Pero kung sakaling hindi siya babarilin, ay posibleng dadalhin siya at i-interrogate na kung saan ay doon daw siya ito-torture, kaya para makatakas na raw siya o makaalis na as peacefully as possible ay kailangan niyang tapusin ang game ng X-card daw ang matitirang card sa kanya. Nagsalita naman si Morena Prudo na alam na raw niya kung ano ang kanyang ire-request kay Borgsen at yan ay ang halik daw. Mga salitang nagpabigla naman kay Borgsen. Nasabi niya, "Ha? Yan? Ayokong gawin yan." Nasabi naman ni Morena Prudo na mouth-to-mouth daw ay isang deep kiss na isang beses lang pero magtatagal hanggang sa mas masatisfy raw siya. Napaliwanag pa niya na may kinalaman ito sa kanyang ability kaya magbibigay na raw siya ng babala ngayon pa lang sapagkat ang halik daw ay isa sa kondisyon upang makapagbigay siya ng ability sa kanyang mga tagasunod. Napakuha naman ito sa atensyon ni Borgsen, mga kaibigan. Kaya dagdag pang paliwanag ni Morena Prudo, kailangan niyang i-fulfill ang 3 kondisyon para makasali si Borgsen sa kanya. Una, ang negotiation game ay dapat na magtapos sa yes. O ang yes card daw ang dapat na matitirang huling card ni Borgsen. Pangalawa, i-impact daw niya si Borgsen o ang player sa pamamagitan ng isang halik. Pangatlo, dapat nandyan si Borgsen kung siya o ang isa sa kanyang mga miyembro ay papatay ng tao. Ang order ng conditions na yan ay hindi naman daw nagmamatter, pero dapat ang lahat ng 3 yan ay ma-fulfill para tuluyan na maging miyembro si Borgsen. Kaya ang simpleng halik lang ay wala raw maibibigay na epekto kay Borgsen kasi isa lang ito sa 3 kondisyon na yan. Kaya dapat na mag-decide na raw ngayon si Borgsen kung susundin ba niya ang request ni Morena Prudo. Maya-maya pa, may isa namang announcement na nagsabing ang lahat ng tao sa Tier 1 ay dapat bumalik na sa kanilang rooms at maghintay sa isinasagawang military investigation. Kapag natapos na raw yon, magiging malaya na raw sila na makapagpatuloy sa kanilang regular activities. Nang narinig ito ni Borgsen, ayon sa kanyang isipan, isang emergency broadcast daw yun para sa Tier 1 at hindi daw ito ibo-broadcast sa ibang tiers. Ibig sabihin, nasa Tier 1 daw pala sila ngayon. May daanan ba talaga papunta dito kung kinidnap daw siya noon mula pa mismo sa Tier 3? Na hindi ito posible, na si Morena Prudo ay ang Hailey boss na nagpapanggap na isang second track faker na may residence naman daw sa Tier 1 nung una pa na nagsisilbing anino ng Royals. Pero kung sakaling itong speaker daw ng Hailey ay nakasetup na maririnig nila talaga ang lahat ng mga announcements sa iba't ibang tiers, then they could be anywhere daw dito sa Black Whale. Kaya sabi naman ni Morena Prudo na alam kong medyo mahirap para kay Borgsen ang kanyang request, pero ipinapangako niya daw na hindi raw siya pinipilit na gawin ito. Sa isipan naman ni Borgsen, may dapat pa raw siyang malaman at kailangan niyang makuha muli ang X-card na nasa graveyard, kaya dapat na gawin niya ito. Kaya sinabihan na niya si Morena Prudo na gagawin niya ang request nito. Sabi naman ni Morena Prudo, "Okay, sige, lumapit ka dito." Matapos niyan, ilang segundo o minuto later, well, di naman natin alam kung ilang segundo o minuto nagtagal ang kanilang halikan. Sa sumunod na eksena, makikitang nag-blush si Morena Prudo habang makikita naman ang mukha ni Borgsen na nakatitig lang kay Morena Prudo na walang reaksyon. Nasabi naman ni Morena Prudo, "Wow, paumanhin." Natanong naman ni Borgsen, "Para saan?" Sabi ni Morena Prudo, "Well, di ko raw kasi alam." Yun daw pala ang unang beses na nagsasalita pa sana si Morena Prudo ay pasigaw namang sinabi ni Borgsen, "Ha? Paano mo nalaman? Basta, wag mo na lang sagutin ng tanong ko yan." Nasagot naman ni Morena Prudo, "Gusto mo bang magpahinga muna tayo saglit?" Sabi naman ni Borgsen, "Ano ba daw ang big deal dyan? Magpapatuloy na raw sila ngayon kasi gusto niya na raw makuha muli ang X-card." Kaya ibinigay naman ni Morena Prudo ang X-card at sabay sabi niya, "Di mo naman kailangan pilitin ng sarili mo." Nasagot naman ni Borgsen, "Hindi ko kailangan ng awa mo." Maya-maya pa, nisha-shuffle na sana ni Orange ang mga cards ay biglang pinatigil muna siya ni Borgsen na bumigla sa kanila. Sabi naman ni Borgsen, "Etong 2 cards, pwede ko ba itong i-flip at tingnan?" Nagulat naman si Orange sa sinabi ni Borgsen, pero seryoso rito si Borgsen na sabing nawala raw kasi ang kanyang atensyon sa mga cards na ito kanina during sa ginawang kiss harassment session ni Morena Prudo. Pero sagot naman ni Morena Prudo na gaya ng sinabi ko sa iyo kanina, hindi ako mandadaya.
Na gusto mo ba talagang makita ang baraha na yan? Sinasabi mo nga yan na posibleng X-card rin daw ang mga barahang yan. Nasagot naman ni Borksen, oo. Pero di naman yung problema, di ba? Kasi kung hindi naman daw talaga nandadaya itong si Morena Prudo. Nasagot naman ni Morena Prudo, hindi, pero nakakalungkot naman kasi parang kagaya lang ito sa isang partner na sinasabihan lang partner na patingin nga ng cellphone mo. Kung hindi ka nga talaga nag-cheat sa akin na parang yun daw ang dating na nagpapatunay lang daw ito na wala raw tiwala itong si Borksen sa kanya kaya na-turn off tuloy siya. Naayos ba raw ito kay Borksen? Nasabi niya mayon ano na raw ngayon ang nangyari sa privacy rights namin. In which, ininsist pa rin ni Borksen mga kaibigan ang kanyang gusto na sabing, oo, gusto ko pa rin itong tingnan na pwede ko ba itong i-flip? Sabi naman ni Morena Prudo, nakakalungkot naman, naghalikan pa nga tayo eh. Napasigaw namang sagot ni Borksen na, tumahimik ka, hindi yun halikan. I-flip na raw niya ang baraha. Dito, hinawakan ni Borksen ang dalawang cards na naka-face down at i-flip ito, in which ang cards na ito ay ang return card at ang no card. Sabi naman ni Morena Prudo, nakita mo na, ang no at return card yan. Sabi naman ni Borksen, oo. Kaya ini-shuffle na muli ni Orange ang baraha at inilatag ito. Sabi naman ni Morena Prudo, okay, mamili ka na. Kaya pinili na ni Borksen ng isang card at sa kanyang pag-flip, ang card na yan ay ang X card pa rin mga kaibigan. Kaya napasabi naman si Morena Prudo na ang sama naman, gusto mo pa bang i-check muli ang dalawang natitira na cards? Na hindi naman sumagot si Borksen nang sinabi niya ni Morena, kaya sinabihan na siya ni Morena Prudo, sige, mamili ka na dito sa cards ko at ito na ang huling card na pwede mong piliin. In which ay dagdag pang sabi ni Morena Prudo, kung may isang tanong lang daw na itatanong si Borksen ay pwede na nilang skip ang question A card at diretso na lang daw sila sa question B card. Nasagot naman ni Borksen, ang pipiliin ko ay ang question A card na isang card na sasagutin ni Morena Prudo ang lahat ng tanong ni Borksen na ibabato kanya pero ang maaaring maisagot lang ni Morena Prudo ay ang mga salitang yes o no o oo o hindi. Sabi naman ni Morena Prudo, okay, sasagutin ko ang lahat ng itatanong mo. Simulan na natin. So dito na nagtanong si Borksen na sinasabing na ang hideout ba raw na ito ay somewhere ba raw sa Tier 5? Nasagot naman ni Morena na hindi. Sumunod naman ay tanong naman ni Borksen na ang hideout na to ay either nasa Tier 3 or 4. Nasagot naman ni Morena na hindi. Kaya napasabi naman si Borksen sa kanyang isipan na tama talaga ako, nasa Tier 1 kami ngayon. Kaya tinanong niya ulit si Morena na sabing ang hideout ba ron na to ay either nasa Tier 2 and Tier 1? Nasagot naman ni Morena na hindi. Bagay na nagpataka naman ngayon kay Borksen. Nasabi naman ni Borksen kay Morena na nagsisinungaling ka lang. Sagot naman ni Morena na hindi. Kaya tanong naman ulit ni Borksen na ang hideout na ito ay nasa Black Whale. Sagot naman ni Morena na oo. Dagdag pang tanong ni Borksen na ang hideout na ito ay gawa mula sa Nen ability, in which tugon naman ni Morena na oo at hindi. Kaya sa isipan naman nga ni Borksen ay sabi niya na, ha? Nasaan kaya ito? Maya-maya pa ay nagulat naman si Borksen na biglang nagkaroon ngayon ng vibration. Kaya napasabi rito si Borksen na hindi maaari, in which ay dito na niya sinabihan si Morena na ang hideout na to ba ay nasa in-between daw sa Tier 2 and 3? Sagot naman ni Morena na oo. Kaya dito na na-realize ni Borksen ang lokasyon ng kanilang hideout na ang lokasyon na ito ay plinano na raw pala noong pang ginawa itong Black Whale. Kasi ang tunog daw kanina at ang vibration na naramdaman niya ay ang tunog daw ng central gate na nagko-connect daw sa Tier 2 and 3 na isinarado na baka daw ay nasa bandang area raw sila ngayon dito mga kaibigan. Kaya nagpatuloy pa rin sa pagtatanong itong si Borksen na sabing ang entrance ba ng hideout ay nasa lugar ba raw na ang mga regular na tao ay may access din? Nasagot naman ni Morena na oo at hindi. Sabi naman ni Borksen na may marami bang entrance ang hideout na ito? Tugod naman ni Morena na oo, na may dalawang entrance ba raw? Sagot naman ni Morena na hindi. Na tatlong entrance ba? Na hindi rin ang sagot ni Morena. Na apat ba raw na entrance, in which ay medyo nagkaroon pa ng counting pause pa si Morena. Nasagot naman ito na hindi. In which ay sabi naman ni Borksen na 5 entrance ba? Sagot naman ni Morena na oo. Kaya sa isipan naman nga ng ni Borksen na ang unang pause raw kanina ni Morena bago ito sumasagot ay isang pause daw na hindi raw dahil sa nagdadalawang isip ito. More like parang binibilang lang daw ni Morena ang bilang ng pinto sa kanyang isipan upang masiguro na nito na ang katotohanan talaga ang kanyang maisasagot kay Borksen. Kaya sabi ni Borksen, nagagamitin daw talaga niya
as an advantage ang vow at limitasyon ng ability ni Morena upang masiguro raw niya na hindi siya sasaktan at ang kanyang mga kaibigan ng mga ito. Kaya nagpatuloy naman si Borgsen na nagsabing, kasama ka 23, kayong lahat dito, bida? Sagot naman ni Morena na hindi. Na 22? Sagot naman ni Morena na hindi rin daw. Na 21? In which ay sagot naman ni Morena na oo. Kaya sabi naman ni Borgsen na kung makakatakas raw siya mula rito, ang impormasyon na nakuha raw niya ay ma-void daw. Pero ikikip naman daw ni Morena ang promise nito, hindi ba? Nasagot naman ni Morena na oo. Na kung ang new card naman daw ang barahan na matitira sa kanya, ay papatayin ba raw siya ni Morena? Nasagot naman ni Morena na oo. Sabi naman ni Borgsen na ikaw lang ba ang specialist sa inyo? Sagot naman ni Morena na oo. In which ay dagdag pa ni Borgsen na alam ba raw ni Morena ang abilities ng kanyang 20 members? Nasagot naman ni Morena na hindi. Pero may isa lang bang enhancer sa kanila? Nasagot din ni Morena na hindi rin daw. Habang sa isipan naman ni Borgsen ay sabi niya na pipigain daw talaga niya ng husto ang impormasyon na pwede niyang makuha dito. In which ay dito na niya sinabihan si Morena na ito na raw ang kanyang huling tanong. Na actually nagpapasalamat daw siya ngayon na nakilala niya itong si Morena na kung makuha raw niya ngayon ang card na maghihintulot sa kanyang makatakas ay sabi ni Borgsen na iibahin niya raw talaga ang kakin sa paraan na makakaya niya. Pero itong si Morena ba raw ay hindi rin ba raw nito babaguhin ang goal nito despite na iibahin niya ang kakin? Nasagot naman ni Morena na hindi. Na hindi ba raw talaga babaguhin ni Morena ang kanyang layunin? Nasagot muli ni Morena na hindi. Malungkot naman ngayon na nagtatanong si Borgsen na sabi niya na hindi mo ba talaga babaguhin ang layunin mo kahit anong mangyari? Sagot naman ni Morena na hindi. Pero paano kung kahit sa maliit lang daw na tansa ay makumbinsi niya raw itong si Morena na sabi naman ni Morena na hindi ko babaguhin ang aking goal. Kaya napasabi na lang si Borgsen na may malungkot na mukha na okay. Sabay dito na isinafel ni Orange ang natitirang barahan ni Borgsen na sabi naman ni Morena na ngayon mamili ka. Kung alin dyan ang iyong aalisin o i-discard at i-slide forward na raw ito ni Borgsen at ang matitirang card daw nito ay ang final card naman ni Borgsen kung kaya't may napili na dito si Borgsen at i-slide forward na niya yan mga kaibigan at mararamdaman talaga rito ang tension kaya nagsalita naman rito si Borgsen na sabay natin itong gagawin Morena na kung ang nasa kay Morena na card ay ang return card ay mamamatay daw talaga siya itong si Borgsen kasi it means ay ang no card na lang ang matitira sa kanya pero kung ang natirang card daw pala dito sa kanya ay ang return card daw pala ay magbibigay daw ito sa kanya ng authority na makuha mga kaibigan ng isang card mula sa graveyard at syempre ang kukunin ni Borgsen ay ang X card upang ma-avoid na ang laro nang sa ganun ay makakaalis na siya rito at kakalimutan na niya raw ang lahat ng nangyari rito kaya sabi naman ni Morena na okay kaya dito na sila nagsimulang magbilang mga kaibigan ng 3, 2, 1. At nung magkasabay ng nilang binaliktad ang baraha ay makikita na ang no card ay ang kay Morena mga kaibigan at ang huling card ni Borgsen ay ang return card which means ay pwede nang kunin ngayon ni Borgsen ang X card mga kaibigan na nasa graveyard para makaalis na sa rito isang resultong lubos na ibinasalamat ni Borgsen na sabing yes gumalakpak naman si Morena na sabing congratulations na sayang pero ganoon naman daw talaga kaya ngayon ay i-exchange na lang daw ni Borgsen ang return card sa kahit na anong card na mapipili raw nito na nasa graveyard at ang laro ay magtatapos na raw. Nasabi naman ni Borgsen na ay sorry na, UP ko tuloy ang return card dahil sa sobrang saya niya sa mina mga kaibigan habang hawak-hawak niya ang card na ito. Nasabi naman ni Morena na ayos lang yon kasi gumagamit naman sila ng bagong set of cards kapag naglalaro sila. Nasabi naman ni Borgsen na ayos daw sabay may in-exchange na si Borgsen na card to which ay nagulat naman si Morena sa kanyang nakita na sabi niya rito na di ba yan ay baka nagkakamali ka yata? Nasagot naman ni Borgsen na hindi yan mali sapagkat imbis na ang X card ang kanyang pipiliin mga kaibigan ay it turns out na ang kanyang in-exchange pala sa return card ay ang yes card. Meaning ay sasali na si Borgsen kina Morena. What a turn of event na bakit ang Borgsen na gustong-gusto na sanang maalis ay biglang iniba ang kanyang desisyon. Well, malalaman natin ang rason sa likod ng lahat ng to ng biglaang pag-iba ng desisyon ni Borgsen sa susunod na chapter at mabibigla kayo sa susunod na chapter sapagkat bukod sa i-rebuild doon ang rason sa kung bakit ang yes card ang napili ni Borgsen ay makikita rin natin doon ang isang ubusan talaga ng lahi na mangyayari. Kaya dito muna natin tatapusin ang ating video sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan nyo ang video nito, kung dito nyo like, comment, and subscribe na rin for more videos like this.
Maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.